So guys, itong video na to is reply ko sa isa sa mga sa comment sa atin. So ito ay na-comment sa atin and sabi niya nga same pa rin daw yun na investment. Sabi niya magkaiba lang ng purpose. Yung isa, maibabalik pa yung pera na pinagawa, yung isa naman is mismong tumira kaya hindi na mababalik yung bayad monthly. So which is pwede ko rin naman sa ngayunan. Oh, investment naman po talaga. Ang kaibahan lang siguro masasabi natin na investment ang isang bagay kapag tayo ay kumita ng pera. Sabi ko nga sa inyo, magkaiba po kasi yung liability at saka yung asset. Asset investment. So, magkaiba po kasi siya. Ang liability, ito yung binanggit mo doon sa pangalawa na ikaw mismo yung tumira. Ikaw mismo yung nakinabang doon sa bahay. So, liability siya doon sa time na tinitirhan mo lang. Kaya siya naging liability. Pero once na ibinenta mo na po yung bahay, hindi na po siya liability ang tawag. Magiging ano mo na po siya, asset investment mo na po siya. So yun po yung kaibahan nun, no? Kasi ang ating property kasi, may mga gastos po kasi yan. May maintenance yan, tapos meron din siyang mga tax, meron din kayong babayaran na tubig, tsaka kuryente, and yun nga, yung monthly, may mga monthly dues kung kayo ay nasa subdivision. So every month po is meron talaga kayong babayaran. 'Di ba? So kapag po gano'n, ang bahay niyo po is magiging liability. Pero kapag po naman kayo ay pinagpapaupa o di kaya ginagamit niyo yung property na yon bilang tindahan niyo, kumikita kayo doon, water station or kahit ano man na ginagamit niyo po yung property na yon, yun po ang tinatawag natin na asset investment. Kasi po, ang investment nga is yung kumikita ka ng pera. So kapag yung iyong tinitirhang bahay is ipinagbenta mo, doon po, yung time na yun, magiging ano mo na siya, kumita ka na ng pera eh. Pero hanggat hindi ka kumikita ng pera, sa part po siya ng liability. Sabi mo nga, magkaiba naman ng purpose. So talaga pong magkaiba siya ng purpose. For example, ako, yung bahay po namin sa probinsya. So ako po ay doon na lumaki, ako ay doon na nagkaisip, ako ay tumanda na ng karne, ako ay doon din nakatira. So ang bahay po namin na yon is pinagawa namin lang ulit renovation ngayong 2018 nung ako po ay nasa Japan. So, sa 7 years na gawa yung bahay, so sabihin natin 8 years kasi 2026 na ngayon. Ano po yung mga naging gastos namin doon sa mga pagpapapintura, maintenance po ng bahay, milyar, tapos yung tubig kuryente kasi doon nga kami nakatira. Ano po nangyari doon sa property? So, yung pong property tinitirahan namin. So, ang sabi ng iba para sa health namin, oo nga naman, tama din naman. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayo magpunta ng bahay nyo kasi kami naman, inuna din talaga namin yung bahay bago kami nagpundar ng property para sa investment naman namin. So hindi ko naman kayo minamali na huwag kayo magpundar ng ganyan kasi mag ano kayo ng property na pagkakitaan nyo. Alam nga namang unahin nyo yung pagkakakitaan nyo kung wala naman talaga kayong titigilan. Pero kung halimbawa yung sample na single kayo, ganun, tapos kumuha kayo ng bahay, yung isang room lang yung inyong paupahan, yung isang room istilan nyo. Ganun. Pero syempre, kung may asawa ka, hindi to applicable. Yun po yung binabanggit ko dito. Hindi siya applicable. Guys, magkakaiba man tayo ng interpretation. Pero, doon sa pinaglalaban kasi natin is isa lang, na mag-invest talaga tayo. Yun talaga yung pinaka-bottom line doon. Mag-invest tayo ng property kasi hindi naman natin masasabi kung lagi tayong dito sa ibang bansa. Mag-invest tayo ng property, hindi lang para tirhan natin, kundi para makatulong sa atin, sa ating pagtanda. So, yun po naman yung bottom line. Kung bakit na-produce yung mga vlogs na to, yung video na to, yun po talaga yung bottom line. Hindi po tayo nagpapagalingan dito na ako may napundar na akong ganito at siya may napundar siyang ganyan. Alam ko yung iba sa inyo, baka mas marami pa po. Baka ilan pa yung napundar, ilan pa yung nabili. Wala po tayong minamali doon. So, lahat tayo pare-pareho. OFW tayo pare-pareho. Alam natin lahat kung ano yung pinagdadaanan ng OFW. Yun nga lang, ang iisipin po natin is yung pag-uwi natin ng Pilipinas. Are we sure or are we ready na umuwi po ng Pilipinas na wala tayong trabaho? Saan po tayo aasa? Paano po yung ating everyday nakita or everyday na kakainin? Saan po natin siya kukunin? 'Di ba? So, yun lang naman yung bottom line. Hindi po natin kailangang magtalo kung ito ba ay liability or ito ba ay investment or whatsoever. Ang pagtalunan po natin dito is yung buhay po natin as OFW. So, kung tingin nyo guys, hindi nakakatulong sa inyo yung videos ko, okay lang din to skip. Kasi, mas gusto ko naman yung nakakatulong ako. Pero kung pagtatalunan nyo sa comment section, yung mga videos natin, so wag nyo na pong pagtalunan. Ano? Kasi,
Hindi ko naman kayo mamaliin lahat. Kasi hindi naman ibig sabihin na ito yung pinroduce ko na ito yung gusto ko. Ibig sabihin lahat kayo dapat ganun din yung gustuhin nyo. Hindi po ganun. So ikaw as OFW, meron ka ring sarili mo na isip kung alin ba yung mas maganda. Ano ba mas maganda? Gold ba? O bahay ba? Or lupa ba? Or magtayo na lang ako ng business. So iba-iba yun. Magkakaiba tayo ng thinking na wala akong mamaliin. Na lahat po tayo ay tama. Kasi hard and money natin yun eh. Yun yung pera na pinagtrabahuhan natin ng matagal na panahon. Ang akin lang, para malagay siya natin sa mas maganda. So, paano kung hindi nyo pa narinig yung mga sinasabi ko? 'Di ba? Kasi yung iba, marami po ako napapanood talaga ng mga vlogs. Yun nga lang, yung iba kasi, nagbe-base sila doon sa, syempre, marami na silang napundar, ganyan-ganyan. Pero hindi po kasi sila naging OFW. So, bilang ikaw dating naging OFW, talagang iba. Iba yung hatak mo kasi eh. Iba yung isip mo. Kasi alam mo na kahit 100,000 pa yung kita mo dito sa ibang bansa, talaga pong mauubos talaga yung kinita mo eh. Ang hirap yung mag-ipon. Di ba? Kayo, nadadalian kayo mag-ipon. Ako nahihirapan talaga ako mag-ipon. Kaya anong ginawa ko? So, kumuha ako ng hulugan na bahay. Pero awa naman ng Diyos, na nakakuha na ako, gusto ko na agad siyang bayaran. Di ba? Yun yung naging goal ko nun. Kailangan mabayaran ko na kaagad to kasi ang hirap-hirap na may utang. Tapos nung nabayaran mo, gusto mo na naman kumuha. Alam mo yun? O, di ba? So, ganun yun, guys. Walang mali sa atin. Lahat tayo pare-parehong tama kung may sisimulan. Pero kung wala tayong sisimulan, dun lang. Kung puro negative lang ang inyong isipin, wala tayong mangyayari. Sabi nga nila, kung ikaw ay nabubuhay ngayon, hanggang 2031, so 5 years from now, ibig ko sabihin, di ba? From 2026 to 2031, wala kang binago sa mga desisyon mo sa buhay. Sa tingin mo ba, after 5 years, may mababago doon sa nangyayari sa buhay mo? Same pa rin. OFW ka pa rin. Sumasahod, pagkapadala sa Pilipinas, makakatabi ng 5,000, igagala, hanggang saan, next month na lang, may pera naman ulit ako next month. So, ganun pa rin, same. Mas malaki ba ang ating naiipon, kapag tumagal tayo ng 10, 15 years sa ibang bansa? I think no. Merong oo, iba, pero hindi lahat. Mas marami ang hindi. Minsan nakaka-produce tayo ng 200,000, pero pag may nag-birthday, sige, gastusin ko muna tong savings ko. Kung may napundar ka sa Pilipinas, kung may nabili ka sa Pilipinas, kahit anong paghihirap mo, hindi mo siya magagalaw. Diba? So, yun lang. Sana kahit paano yung pagdadakda ko dito, may napupulot kayong konting aral, no? So, hindi ko naman kailangang ipagyabang or ipagmalaki kung ano man. Pero tayo kasi pare-pareho tayong OFW. And I know yung burden nating lahat. Kasi OFW din ako eh. Alam ko kung gaano kahirap.